Tayo tumayo at tayo magbasa ng salita ng Panginoon. In the book of Jeremiah, chapter 17, verse 14. Jeremiah 17, verse 14. Everybody read, please. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved. For you are my praise. May God bless upon the reading of His word today. Tayo manalangin sandali. Mabait na Diyos, Ama naming nasa langit, sa pangalan po na yung kaisa-isang bugtong na anak na si Jesucristo, that He is our only Savior, our Lord, our Healer, the great Deliverer, the great Provider. He is the soon coming King and King of Kings and Lord of Lords. We worship You today, we adore You, and we glorify Your most precious name. Oh, hallelujah, Your name is Jesus Christ. Na lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa iyong pangalan. Ganon din po lahat ng aming mga daladalang mga problema at suliranin na may pangalan ay luluhod sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Pagpalain mo po ang aming panambahan ngayong umaga. Buksan mo ang aming puso't isipan sa pakikinig na iyong salita. Because You said in Your word, faith comes by hearing, and hearing by the word of the Lord. Thank You for the protection, provision, and promotion that we receive from You because You are so good, God. Pagpalain mo lahat ng mga dumalo ngayong umaga, 10 na aming pamilya na handang maglingkod sa Iyo. I-bless mo rin po ang mga viewers, mga listeners, sa mga nakikinig ngayon sa FB live streaming. And we know and we believe when 2 or 3 gather in Your name, You are in the midst of them. You are here today and You will touch Your people once again. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Praise God. Taas ang dalawang kamay. Praise the name of the Lord. And say this word after me. I am blessed forever and ever. My family is blessed by the Lord. I am highly favored with God and with men. In the name of Jesus, I receive healing in my body. In the name of Jesus, I receive good health. In Jesus' name, no more sickness in this body. Because this body is the temple of the Holy Spirit. I receive long life, satisfied life, prosperity. In Jesus' name, I am rich. I am not poor. In Jesus' name, God answer my prayers, my prayers, my prayers. In Jesus' name, amen. Palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Pakisabi sa katabi mo, you are blessed forever and ever. Praise God. Sino dito masaya? Masaya ba tayo? Salamat sa inyong mga prayers at kami nakarating na malulahati sa Pilipinas. Kagabi dumating kami ng alas 6 na yata dito. Pero alas 5 kami, alas 4 lumanding aming aeroplano from Qatar. Within 9 hours ang travel. Sa gitna, ayun, ninenervous na naman. Pero God is with us. Amen? He is our Emmanuel. Ngayong umagang ito, I have a teaching for all of you. Ito po yung tinatawag na, ang title nito ay, Heal Me, O Lord. Pakilagay ang ating title. Sabi natin lahat, Heal Me, O Lord. Ayan, say it again. Ayan. Kapag ang tao ay merong sakit, may karamdaman, ito ang narinig ng Diyos sa langit. Hindi lamang sakit sa katawan, kundi sakit sa emosyon,
sakit sa pinansyal, sakit sa lahat ng klase ng sakit at karamdaman. Ngayong umaga ay tatalakayin natin ito. Una, God brings healing to all of us, to us. Ang unang binibigay ng Panginoon sa atin, according to our study for today, God brings healing to us. Ang Diyos ang nagkakaloob ng kagalingan sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Exodus 15:26, number 1, dahil ang Diyos po nagdadala ng kagalingan sa ating lahat, Jesus Himself is the greatest physician. Siya mismo ang nagpapagaling sa ating lahat. Exodus 15:26, shall we read? Doon sa dulo, for I am the Lord who heals you. Sabi natin, Jesus Christ is my healer. Ngayon po, sa mga walang sakit at karamdaman, hindi nyo ito kailangan. Pero, ang tao habang nasa lupa, nagkakasakit. Kaya, kung kayo walang sakit, edi magno-notes kayo ngayong araw na ito. Para pag may sakit, karamdaman, meron tayong kinokot na verse at may pangako ang Diyos sa ating lahat na siya ang nagpapagaling. Sa mga may sakit at may karamdaman naman, let us claim this God's promises. Pangako ito ng Diyos sa iyo at sa akin that He is the God that He heal us. Ang Diyos ang nagpapagaling. Amen. Ngayon, sabi ng Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Basahin natin lahat. Hebrews 13 verse 8, hindi verse 10. Hebrews 13 verse 8. Everybody read please. One more time, everybody. Sino si Jesucristo? Siya ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung nagpapagaling siya noong unang panahon, siya rin ngayon ay nagpapagaling. Kaya lahat na may sakit at karamdaman, pwedeng pagalingin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, pagagalingin ka ni Lord. Say hallelujah. Pangalawa, under God brings healings to all of us. Not only God Himself is our healer. Pangalawa, under noon, with His stripes, we are healed. Sa latay ni Jesus, ikaw at ako ay magaling na. Isaiah 53 verse 5. Shall we see? Isaiah 53 verse 5. Shall we read again? He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Jesus. By His stripes, we are healed. Basahin natin dulo. Say it again. Pag tinanong kayo, how many stripes? 40. At sa bawat latay ng Panginoong Hesukristo, ikaw at ako ay magaling na. Sabihin natin lahat, I am healed today. By His stripes, I am healed. Yan po ay sa Old Testament. Pero kinote yan ng Panginoong Hesukristo, Matthew 8, 16 to 17. Matthew 8, 16 to 17. Basahin natin lahat. When the even was come, they brought unto Him many that were possessed with what? Devils. And, basa, and He cast out
the Spirit with the Word. And He healed all were sick. Sabi natin, sickness, come out. Say it again, sickness, come out in my body. Ano ginawa ni Jesucristo sa sakit? He cast out the spirits, what? With a word. Ano yung word? Yung ating pinag-uusapan ngayon. And what next? And He healed all who were sick. Everybody say all. Hindi sinabi diyan few or some. Ilan? How many? All were sick. Verse 17. For what reason? Yung Isaiah 53 verse 5, iyon ang prophecy. At ang sabi ng Biblia, sabi ni Jesucristo, that it might be fulfilled with what's spoken by Isaiah the prophet, saying, Jesus Himself. Sino kumuha ng sakit natin? Jesus Himself took our infirmities and bore our sicknesses. Sabi natin lahat, sa latay ni Jesus, ako'y magaling na. Sabi mo sa katabi, you are healed. Congratulations. Amen. So dinideklara natin ngayong araw na ito, ang ating katawang panlupa ay pinagaling na ng Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ng Panginoon. Pagdating kay Simon Peter, sa 1 Peter 2:24, 1 Peter 2:24, sa epistle, kinote uli ito ni Pedro. 1 Peter 2:24. Basahin natin lahat. Who Himself bore our sins, His own body, on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. By His stripes, you were healed. By the way, saan ba nilati ko sa katawang bahaging katawan ni Jesus? Saan? Sa likod. Tingin kayo lahat. Bakit sa likod? Nasaan ba yung baga? Tago, sagang, harap at likod. Saan galing ang hangin? Mula sa ilong papuntang baga. At pag nawala ang oxygen ng tao, ano mangyayari? Patay. Purihin ang Panginoon, sa latay ni Jesus, tayo lahat ay magaling na. At 40 latay ang tinamo ng Panginoong Jesus. At tayo lahat ay pinagaling ng Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Sabi sa akin ng Panginoon, turuan mo uli ng healing ang mga anak ko. Sa Qatar, sobra init. Ang init ng aking pagpunta roon, 43 hanggang 45. Pero yung humidity, yung singaw, 50. 2 araw nawalan po ako ng boses. Minalat ako. Kada daldal po yun. Partida pa yon. Malat pa, pero nagsasalita. Kasi paglabas mo, sobra init. So pagpapawisan ka na dry heat tapos papasok ka sa aircon, labas-pasok, ayun, purihin ang Panginoon. Minalat tuloy. Kala ko hindi ako magpapasasalita ngayon. Tinanggalan ng Diyos, ako yung magaling na. Sabi mo sa katawa, ganun ka rin, magaling ka na rin. Alright. So, ang gusto ng Diyos tayo lahat magaling. Say hallelujah. Another thing, healing is our benefits. Psalm 103, 1-5. Healing is our benefits. Sino dito mga senior citizen? Tumayo nga lahat ng senior. Gusto ko lang makita. Yeah.
Pati ako'y senior na rin. Sige, lahat ng senior. Ilan ang benepisyo ng mga senior? 20%. Praise God. Mauupo na kayo. Yung bang ating Heaven's Blend may senior citizen din discount? Okay. Dagdagan mo ng isang kape pa. Pag sinabing benefits, hindi pwedeng hindi ibigay. Talagang para sa iyo yun, para sa akin. Magpunta namin sa Qatar, pagkakakain, sabi ko, wala ho bang senior dito? Wala ho. Sa bansa nyo lang yon. Purihin ang Panginoon. Sa Diyos, lahat tayo may benepisyo. Ano benefits natin lahat? Psalm 103, verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Verse 2. And forget not all His what? Benefits. Ano mga benepisyo? Verse 3, number 1. Who forgives all your what? Ang unang benepisyo natin lahat, ikaw at ako'y pinatawad na ng Diyos. We are forgiven. Katoliko ka man, protestante ka, mayaman, mahirap, anumang klaseng tao sa balat ng lupa, pag humingi ka ng tawad sa Panginoong Hesukristo, we are forgiven. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na ng Panginoon. Ang mag-asawa, pag nag-aaway, pinapaalala lahat na nakalipas. Pero pagka born again na, nakalimutan na, pati utang niya. Forget not all His benefits. Number two benefits. Who heals all your what? Disease. Mula ulo hanggang payabak natin, tayo ay magaling na. Pangatlong benefits. Verse 4. Who redeem your life from where? Destruction. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka pa mamamatay, hahaba pa buhay natin. Amen. Redeem your life from destruction. When I say destruction, means death. Who crown you with loving kindness and tender mercies. Ano pa mga benepisyo? Pinutungan ka ng kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Amen. Who crowns you with loving kindness and tender mercies. Ano yung mercy ng Lord? Bagamat parurusahan ka na ng Diyos, hindi ka pa pinarusahan ng Diyos. Sino dito nanood ng YouTube na napanood nyo ba sa YouTube nung nakaraang linggo na bumaha ng malakas sa anong lugar yon? Sa Libya, ilan na namatay? Ha? Napakaraming namatay. Sa Morocco, ganun din. Lumindol. Kapag ang Diyos hindi habag sa tao o sa isang bansa, may dilubyo. Pero kapag ang tao nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Panginoon, imbis na distraction ang darating sa Kanya, blessing ang darating sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! So, God crowned us with loving kindness and tender mercy. Bawat isa sa atin ay may putong na korona. Korona ng pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kagandahang loob. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Amen. Another benefits, verse 5. Everybody read please. Who satisfy your mouth with what? Good things, so that your youth is renewed like the eagle. Isa sa benepisyo sa krus ng Kalbaryo, pati pala bibig natin, binigyan ng magagandang salita. Kaya sa mga born-again Christians, what you confess, you possess. Don't say bad words, say positive words.
Sabi natin, I am healed. I am highly favored. I have long life. Huwag mo sasabihin na, sabi ng demonyo sa iyo, mamamatay ka na, may sakit ka. Eh kaya nga isa sa benepisyo ng krus, God will give us what? Good things in our mouth. Itong dekada natin ito, alam niyo ba sa Israel ngayon, New Year, ang kalendaryo nila 5784. 5,784. Yung 80 doon ay mouth. Ibig sabihin, sa Israel, bawat letra at bawat numero ay merong kahulugan. Sabi natin 80. Ang ibig sabihin nun, mouth. Sabi natin mouth. Kaya iingatan natin bibig natin. Kayo mga magulang, lagi niyo sasabihin sa mga anak niyo, pinagpala ka anak ng Panginoon. Gaganda buhay mo, lalago ang ating kabuhayan. God will bless us more and more. Say hallelujah. So that your youth is renewed like what? The eagle. Bibigyan tayo ng extra strength ng Diyos. Yan isa sa benefits ng krus ng Kalbaryo. Balakpakan natin ng Panginoon. Pangalawa, God brings health. Not only healing, but also good health. Number two, H, God brings health. Everyone say health. Tingnan natin sa Jeremiah 33, verse 6. Una, healing. Susunod ay health. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Oh, 33, verse 6. Mas matama yung isa. Oh. Jeremiah 33, verse 6. Everybody, 1, 2, ready, read. Pangalawa, God will bring health. Everybody say health. Ano sa Tagalog yung health? Busog o lusog? O, yung iba, yung iba, busog na busog, pero walang lusog. Ang gusto ng Diyos, busog ka na, malusog pa. Sabi mo sa katabi mo, ang lusog-lusog mo, kapatid. Amen. Sino dito katabi malusog? Amen. Ang mahalaga, malusog ka na, kayo bahala na susunod. Natatawa ako pag nakakakita ang malulusog. Praise God. Behold, I will bring what? Health. Sabi natin, I receive good health in my body. Sino dito nakaranas na ng nagkasakit? Ano itsura ng katawan nyo? Matamlay o malakas? Matamlay. Ano pa? Matamlay. Ano pa susunod? Walang ganang kumain. Ano kinakain? Nilugawang luya. Dati may manok, ngayon luya. Walang lasa sa pagkain. Ano ba ang mga taong may sakit? Mainitin ang ulo. Bakit? Kasi ayaw alagaan ng asawa. Kaya mahalaga pala sa tao, malulusog. Sabihin mo sa katabi mo, mula ngayon, ako'y magaling na, ako'y malusog pa. Ngayon, kapag ang tao may sakit, ano prayer niya? Panginoon, pagalingin mo lang naman po ako, ako'y maglilingkod sa iyo. Pagka magaling na, ano susunod? Nakalimutan na yung prayer. I will bring it health and what?
healing. Kaya kapag tayo malusog, yung lakas natin galing sa Diyos. Maglingkod ka sa Panginoon. Huwag yung lagi nakayuko. Abay, titingala minsan sa langit. 6 na araw, kanino binibigay? Sa tao para maghanap buhay. Ang 7 araw, kanino? Sa Lord. Lagi merong Diyos kahati. Amen. I will heal them and reveal to them the abundance of peace and truth. Kasi nga, kapag may sakit, walang kapayapaan. Kung ano-ano iniisip pa. Sino dito, mga nanonood, pag may sakit, kung ano-ano naiisip? At may bumubulong pa. Malapit ka na. kapag yun ay narinig mo, nenervyusin ka. Wala ka na magagawa. Alam mo ang tao, mahaba pa buhay. Sabi mo sa katayo, hahaba pa buhay mo. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, bawal ang naglulungkot-lungkutan pag may sakit. Sabi na iba, alam mo sister, may sakit ako. Sabi nung dadalaw sa'yo, kawawa ka naman. Susunod ulit dadalaw sa'yo, una-una lang yan. Kaya kapag kayo merong mga bisitang dadalaw, ganun ang mga bibig, palayasin nyo. Pawalan nyo, German Shepherd nyo. Amen. Ngayon, ang health natin, itong katawan natin ito, aalagaan natin. We are the temple of the Holy Spirit. Tingnan natin, 1 Corinthians 6, 19 and 20. 1 Corinthians 6, 19 and 20. Basahin natin lahat. Susunod, bibili na tayo LED. Ayan, basahin natin dito sa baba. 1, 2, ready? What? Know ye not that your body... Yan. Ang ating katawan ay templo ng, sabi natin, I am the temple of the Holy Spirit. Eh kasi kapag may sakit yan, kahit ano tindi ng Holy Spirit sa atin, wala tayong magawa. Tama ba? Kaya ako, bawal sa akin nagkakasakit. Sabi mo sa katabi mo, ganon din ka, bawal ka magkasakit. Ay hindi tayo makapagtatrabaho kapag may sakit. Ngayon, para tayo lumusog, ang kakainin mo ay masustansyang pagkain. Hindi lang masarap. Yung iba masarap, hindi masustansya. Ano gusto nyo, ma'am? Lechong baboy. Sabi natin, I am the temple of the Holy Spirit. Alam mo, pagka ikaw pala'y 60 na, ang gusto mo, humaba buhay mo. At dahil gusto mo, humaba ang buhay mo, pati pagkain mo, pinipili mo. Sino 60 na 70? Ang kinakain eh, lechon. Yung hipong malalaki, anong tawag doon? Sugpo. Lahat ng mga lolo, yung hipong malalaki, lolo yan eh. Yung alimasag, eh tatay yun. Ano tatay ng alimasag? Alimango, nako. Hindi na kinakain na may edad yon. Ang kumakain nun, mga 80 na pataas. Alam niyo ba kung bakit? Eh, pagbabawal mo, malapit na makunin ni Lord yun. Pero kapag 40, 50, sino dito edad 40, 50? Abay, magkakain na muna kayo lahat. Sino dito mga 60?
Naku, natatakot na magtaas ng kamay. Ang ibig ko sabihin, nung kayo bata pa, gusto nyo kumain na masarap, hindi kayo makakain. Dahil awanin ti kwarta. Ngayon, marami ka ng pera, hindi mo rin makain. Puro bawal. Sabi nung nanay, anong bawal? May gamot naman. Nakakalusot, ano? We are the temple of the Holy Spirit. Kapag kayo may pera, kainin yung gusto nyo kainin. Amen. Ang mga taga-JCTD, pag pupunta sa restaurant, pagka kumuha ng menu, mula ngayon, hindi na tinitingnan ng kanan, puro kaliwa na lang. Sino ganon ginagawa? Pagka may sakit, ano tinitingnan? Hindi na yung kaliwa. Pero puro kaliwa na lang, kasi yun ang gusto, masarap eh. Anak, kain ka na anak. Darling, kumain ka na. Kung ano gusto mo. Bakit? Para lumakas. Kaya ang gusto ng Diyos, malalakas tayo lahat. Iwagay-iway nga, dalawang kamay. Sabi na, I receive His strength. Starting today, in my body, in Jesus' name. Amen. Ano pa reminder? Hindi lang kakain na masarap at masustansya, dapat nagpapa-check up din. Sino dito nagpapa-check up? Amen? Kaming dalawang mag-asawa, lagi ka nagpapa-check up every 3 months. Pero ang tinitingnan ko lang, kung mataas, kung lahat mataas o normal o kaya bawas. Kasi depende yan sa pagkain. Pagka ikaw ay mataas ang kolesterol, ibig sabihin, mataas, lagi ka kumakain ng mamantika, masasarap, yung mga meat. Pero ang mga senior citizen, kinakain na lang mga nilublob. Ano tawag doon? Ha? Mga bulang lang. Praise God. Alam mo, pagpunta kayo sa ibang bansa, ang sasarap kumain. Kaya hindi ko kinakain lahat, pa konti-konti lang. Ang ginagawa ko pag wala nakakita, tine-take out ko na lang. So, our body is the temple of the Holy Spirit. Sabi natin lahat, taas dalawang kamay, Lord, give me long life. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At ang pangatlo, God brings health. Tatlong H yan. Healing, health, and help. Wala nang tutulong sa iyo, kundi ang Diyos lang. Say hallelujah. Psalm 121, please. Psalm 121. Sa mga negosyante, sa mga nag-aaral, may problema at suliranin, Jesus is our help. Shall we read? I will lift up my eyes to the hills from whence comes my help. Ang ending ng buhay ng tao, kahit may sakit at may karamdaman, at pag humihiling sa Diyos lang magmumula ang ating tulong. Kaya sabi ni Jeremiah 17 verse 14, Heal me, O Lord, I shall be healed. Save me, I shall be saved, for thou art my praise. Ang tutulong sa iyo, sa buhay mo, magbagong buhay, gumanda ang buhay, humaba ang buhay, kundi ang Diyos lang. Ilagay mo sa Psalm 121 verse 1. Verse 2. Basa mga kapatid. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Sabi natin, my help comes from above. Mga estudyante, mga nag-aaral, ang tulong mo ay galing sa Diyos. Para dumunong ka, makatapos ka ng pag-aaral, ang Diyos ang tutulong sa iyo. Kayo mga nakikinig na gusto magbagong buhay, hindi reliyon ang magbabago sa iyo, hindi ang lakas mo, kundi ang Panginoong Hesukristo. So ano yung tatlo na yan? God brings healing, health, and help.
Last verse, Hebrews 13 verse 5. Hebrews 13 verse 5. Let your conduct be without covetousness, be content with such things as you have. For he himself had said, I will never leave you nor forsake you. Verse 6. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Sa mga sandaling ito, ang iba dito ay tinutulungan na ng Diyos. Tutulungan ka ng Panginoon. Ano pagtulong ng Diyos? Ang sabi ng 3 John 2, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as thy soul prospereth. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi natin lahat, my help comes from above. Jesus is my healer. I receive good health in Jesus' name. Everybody, close your eyes and bow your heads, please. Hallelujah, hallelujah. Jesus Christ is the Son of the living God. We thank you, we bless you, Lord, today. Hallelujah, hallelujah. Sabihin natin lahat, Panginoong Hesukristo, marami pong salamat. Ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay na muli para makuha ko ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Pagpapatawad, pagpapagaling, mahabang buhay, masayang buhay, at mahabang buhay na naglilingkod sa iyo. Panginoong Hesukristo, ako'y tulungan mo sa lahat ng aking mga suliranin, mga problema sa daigdig na ito. In the name of Jesus. Taas mo dalawang kamay mo. Sabihin mo yung kahilingan mo sa Panginoon. Oh, bless the Lord, oh my soul. And all the sweetness, bless His holy name. Lord, thank you. We have 10,000 reasons to praise you and to love you. In the mighty name of Jesus. Rabakia Rabasika Rabahanda. Habang sasalita ka, narinig ka ng Panginoon. God is bigger than any problem that you have today. Problema sa katawan, problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, problema sa ating relasyon, sa ating pinansyal. God will help you, especially in your finances. Yes, Lord. O kaya mayroong sakit at may karamdaman, tumayo ka sa iyong inupuan. God will heal you right now. He will bring healing in your body. Sige, yung mga may sakit, may karamdaman. Ang gusto pa mahabang buhay. Yes, hallelujah. Yun lang mga may sakit muna. Yes. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Hallelujah. Kayo po mga may sakit at karamdaman, halika kayo dito sa harapan. The congregation will pray for you. Hallelujah, hallelujah. Lahat lang na nakatumayo. Come here, come here. Don't be shy.
Tumayo tayo lahat. Awitan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Your holy name. Oh, you're rich in love and you're slow to anger. Hallelujah. All your goodness will sing on singing. Praise the name of the Lord. My heart to find. Bless the Lord. Lord, this is our prayer. Heal us, O Lord, we shall be healed. That day, my strength. Kayo pong mga nanonood ngayon, God will heal you too. Jesus. Praise unending. Jesus. Forever. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, my soul. I worship His holy name, Jesus. Pakilagay mo nga yung Jeremiah 17 verse 14. Yan ang hiling natin sa Diyos ngayong umaga. Jeremiah 17 verse 14. Yung kanina. Basahin natin lahat bago kayo pag-pray. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, I shall be saved, for you are my praise. Ngayon, ito ho ay logos na salita ng Panginoon. Ang gusto ng Diyos ngayong umaga, magrema siya sa iyong katauhan, kaluluwa at espiritu. Para sinasabi sa kanya, para sa doktor, nagpa-doktor ka, Dok, ako po ay may sakit. Yung doktor, pumunta sa iyo, niresitahan ka. Ayun, 3 beses mo itong inumin sa isang araw, 7 araw lang. Pagkatapos bumalik ka, Dok, ako po'y magaling na. Ngayong umaga, ang Panginoong Jesus, He is the greatest physician. At sasabihin mo personal, Lord, Jesus, ako po'y pagalingin mo. May sakit po ako. Hindi lamang katawan mo, kundi kaluluwa natin. Yung iba may sakit sa spiritual. Hindi makalimutan na nakaraan. God will heal your past. God will heal your relationship to your family. Come on, close your eyes and bow your hands. Lift your hands. Kayo pong mahal sa unahan. Sing another song to the Lord. Oh Lord my God, hallelujah. How great thou art. Hallelujah. Kayo pong mga nasa unahan, claim 17:14 of Jeremiah. Shandarabakia labasika labahan. Sukribi libranda shikarabahan. My wife and I will pray for you while the singer will sing this song. Oh Lord my God, how great thou art. Receive your healing and your miracles right now. Mararamdaman mo presensya ng Diyos mula ulo hanggang payapak mo. You can feel the fire of the Holy Ghost in your body. In Jesus' mighty name. Oh Lord my God, when I in awesome wonders, some wonder thy power throughout
see the Everybody sing it choir. All the members, even the FB live streaming. I see the stars. I see the stars. I hear the rolling thunder. I hear the rolling thunder. I pass through the universe display. Universe There sings is my soul. everybody, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art, my Lord. Yes, hallelujah, hallelujah. This is my soul. Oh, my Savior God, to thee. How great thou art, my Lord. My Savior God, to thee. Everybody, hallelujah. My wife, pray now. Great thou. How great thou art. This is in the name of Jesus. Receive your healing right now. In Jesus' mighty name. In the name of the Lord. Receive your healing. Receive your miraculous healing power of Jesus in your body. Receive your healing in Jesus' mighty name. Yes, Lord. In the name of the Lord, receive your healing. Receive your healing and miracles in your body. In the name of Jesus.
Yes, Lord. Shall we stand, please? Our Heavenly Father, ano man ang kahilingan ng iyong mga anak, ay ipagkaloob mo po ngayong umagang ito. Not only to heal our body, ano man ang mga prayer request na iyong mga anak sa negosyo, sa pinansyal, dahil ikaw ang aming Ama sa langit, sa ngalan po na iyong anak na si Jesucristo, ay iabot mo na iyong mapagpalang kamay lahat ng kahilingan na iyong mga anak. Pagpalain mo mga estudyante na nag-aaral, bigyan sila ng karunungan, isupply lahat ng kanilang pangailangan sa pag-aaral in the name of the Lord. Ang mga nagtatrabaho, mga namamasukan, mga negosyante, gawin mong bless the works of their hands and bless thou it. Marami pong salamat ngayong araw na ito. To God be the glory, all the honor, all the praises in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Bago tayo maupo, awitin natin, in the name of Jesus, we have the victory. Yes, Lord. One more time, in the name of Jesus. We have the victory in the name of Jesus. In the name of Jesus. By the blood. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. We have the victory. By the blood. By the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Demons will have to flee. By the blood of Jesus, Jesus, Tell me who can stand before. By the blood of Jesus, Jesus, we have the victory. Sandali na. Sabi mo sa dugo ni Jesus, Sa dugo ni Jesus, sa latay ni sa Jesucristo, lakas ni Jesucristo, ako'y magaling na. ako'y magaling Kaya na. dapat tayo masaya. Amen. Amen. So, ang buhay Kristiyano, masayang tunay. Amen. Everybody clap your hands. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay, masayang tunay, Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang. One more time. buhay Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay, naging masayang tunay. Laging itian. Naging itian, naging itian,
Hallelujah! Ang buhay Kristiyano ay nagtititiyan, laging nagtititiyan. Nagsasayawan! Kristiyano ay nagsasayawan, nagsasayawan, nagsasayawan. Ang buhay Kristiyano ay nagsasayawan, laging nagsasayawan. Nagkakamayan! Buhay Kristiyano ay nagkakamayan, nagkakamayan, nagkakamayan. Ang buhay Kristiyano ay nagkakamayan, laging nagkakamayan. Nagbibigayan! Ay nagbibigayan, nagbibigayan, nagbibigayan. Ang buhay Kristiyano ay nagbibigayan, laging nagbibigayan. Sandali, dali. Halika nga, sister. Ikaw, Santos. Halika. Ereho pinagaling. Okay. Bigyan ng mikropono. Bago tayo umawit uli. Ayan, meron na pala. Halika, dito live tayo. Ito ho ay nagkasakit at na-ospital. Hindi makita ang sakit ay karamdaman. Marami siyang sakit. Ikaw nga magpatotoo. Mahihiyain ho yan. Kaya inaya ko dito. Ayan. Sandali, sino anak mo? Sino yung anak mo? Yan, di ba? Ayan. Okay. Magpatotoo ka. Magpapatotoo po ako. Nung po kasing nakaraang buwan, nagkasakit po ako. Hospital po ako ng 4 na araw sa Sacred Heart. Tapos po, nagpa-pray po kami kay Pastora. Kay Bishop po, nasa ano po sila, nasa Thailand. Tapos po, nagpa-pray po kami. Nagpa-pray po kami kay Bishop. Tapos po, ngayon po pina-CT scan po ako sa dyan. Sabi po, UTI daw po. UTI lang po, 4 na araw po akong na-confine. Tapos po, lumabas po kami ng ospital. Pagkalabas ko po ng ospital, hindi pa rin po nawala yung sakit ng ulo ko. Sakit naman po ng ulo. Ngayon po, bago po kami naghahanap ay punta po kami sa Santos. Tapos sabi po, sa Santos, namamaga daw po yung sa ulo ko po, yung utak, namamaga daw po. Ngayon po, nagpunta po kami kay Pastora Lily bago po kami pumanap ng ano sa ulo. Doktor. Ngayon po, pinag-pray po ako ni Pastora Lily. Pagka-pray po sa akin ni Pastora Lily, na-deliverance po ako. Ngayon po, nailabas ko po siya. Ngayon po, tapos po, pero po humanap pa rin po kami, nagpatingin pa rin po ako. Yun nga po sabi, meron nga daw pong namamaga nga daw po yung utak ko. Ngayon po, pina-confine na naman po ako sa ospital sa Manila. Kinuhanan po ako ng tubig sa likod. Na-detect po nila, TB meningitis daw po sa utak. Ngayon po, kinabahan po ako. Sabi ko, TB meningitis, TB is nakakahawa, sabi ko po. Pinahan po ako. Ngayon po, nagpa-pray po kami kay Bishop. Nagpa-deliverance na naman po ako. Sabi po, meron daw pong naiinggit sa akin. Sabi ko, ikaiinggit nila sa amin? Wala naman po kaming ganun di ko po alam eh. Tapos ayun po, sabi po ni Bishop nga, may ano po sa akin. Ngayon po, na-deliverance na naman po ako. Ngayon po, nagpatingin na naman po kami, na-confine po ako sa Maynila, sabi nga po, TB meningitis. Ngayon po, nagpa-test po kami sa TB. Negative na naman po. Lahat po ng test sa akin, sa UTI, sa negative po. Ngayon po, nagpa-culture po kami. Sabi nga po, negative. Ang kinukuhan po namin, yung po kinulture na yon hindi pa po dumarating. Pero sabi po ng doktor ko, negative. Negative po lahat ng test sa akin. Bakit ganon? Hindi po nila ma-detect lahat ng sakit na ginagawa sa akin. Kaya sabi ko, pagka po pala na kay Lord tayo, walang imposible. Kasi po, yung anak ko naglilingkod dito. Amen. Amen. Kaya po binabalik ko po yung patotoo at pagpapasalamat. Kiniklaim ko na po na magaling na ako, pinagaling na po ako ni Lord. Amen. Thank you. Amen. In short, meron pong
mangkukulam. Pala kinukulam pala siya. Kaya kapag ang sakit nyo ay matagal na, hindi gumagaling-galing, tandaan natin, Jesus Christ, our healer. Amen? You may be seated for a while. Tawagan ko yung aking asawa, sandali. Praise the Lord. Hallelujah! We are healed in the name of Jesus. Ang ating pong anniversary ay nalalapit na po. 3 beses po tayo mag-anniversary. Ang unang oras po ay 7:30 to 8:30 to 11. At pagkatapos po, yung pangalawa pong service ay 2 to 4. At yung pong pangatlong service ay 4:30 to 7. Ang lahat po ng taga-Central ay nasa first service at ang lahat po ng mga national, mga taga-Bulacan na atin pong mga branches ay doon po sila attend sa second service. At yung pong pangatlo ay yun pong mga malalayo at mga taga-international. Kaya sabihin mo sa katabi mo, attend tayo sa anniversary. At dahil po malapit na tayo pong anniversary, tayo po ay magkakaroon po ng special offering para po sa atin pong anniversary. Saan lalagay yung special? Dito na lang daw. Sige po, tayo po yung manalangin para po sa ating pong special offering para po sa ating anniversary. Lord, marami pong salamat. Hallelujah na kami po ay nagiging daluyan ng pagpapala sa nalalapit po na anniversary ng 26 years ng JCTD. Hallelujah, kami po ay nagpapasalamat at kami po ay nagbibigay, Panginoon, ng sacrificial giving para po sa iyong gawain na pagpapasalamat sa loob ng 26 years kami po ay iyong sinamahan. Pagpalain mo ang lahat, Panginoon, ng magbibigay ng sacrificial giving. Hallelujah for the anniversary at ibalik mo po sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Walang sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat mong pangangailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala namang mahihiling pa pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin para sa pangwakas na panalangin. Awitin po natin yung To God be the glory. Sa Diyos po ang lahat ng papurit pa sa salamat ay sa Kanya lang. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done.
Hallelujah. At namin pong napakinggan ang iyong salita that ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Lord, inaangkin namin, Panginoon, na kami po ay magaling na. In the name of Jesus, sa aming pong pangatawan. In the name of Jesus, pinagaling mo na po kami sa aming pong emotion. Hallelujah, sa aming pong pinansyal. In the name of Jesus. Salamat po ng marami at inaangkin namin, Panginoon, ang katagumpayan. Hallelujah, sa aming pong mga buhay. At Lord, in the name of Jesus, salamat po sa iyong anak na ginamit, na naghayag ng salita. Release mo, Panginoon, ang pagpapala sa kanyang buhay at patuloy na gamitin mo in the name of Jesus. Gayun din, Panginoon, sa aming pong pag-uwi, balutan kami ng dugo ni Jesus in the name of Jesus, and release your protection. Hallelujah. At Lord, sa buong isang linggo na darating, Panginoon, ay samahan mo kami that we are the carrier of God's blessing, that we are the carrier of God's presence in the name of Jesus. At Panginoon, that we are blessed forever. Ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ay sumaamin sa buong isang linggong ito in the name of Jesus. Sa iyo po ang papurit pasasalamat. In Jesus' name,